Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Ngayon, pumunta kami sa disyerto ng Arava para hanapin ang nawawalang kuta ng Haring Solomon, isa sa pinakamalalaking misteryong arkeolohikal at biblikal ng Israel na nagtataglay ng kadakilaan ng mga itinayang gusali ni Haring Solomon. Ngunit ito rin ay patunay ng idolatria na pumasok sa Israel. Kilalanin natin ng mas malalim ang Tamar sa Biblia, kaya kung handa na kayo, simulan na natin. Si Haring Solomon ay isa sa mga dakilang tagapagtayo sa kasaysayan ng Israel. Ang kanyang mga napakalalaking gusali ay nakatala sa Biblia at natuklasan din sa mga paghuhukay ng mga arkeologo. Ngunit may isang malaking misteryo, ang kanyang nawalang kuta sa disyerto. At muling itinayo ni Solomon ang Gezer. Itinayo niya ang mababang Bete-Harom, Baalat at Tadmor sa disyerto ng lupaing iyon. At totoo, ang Bete-Harom at Baalat ay natuklasan sa mga paghuhukay ng mga arkeologo, gayon din ang Megiddo, Hazor at mga gusali sa Jerusalem. Lahat ng ito ay binanggit sa Biblia at natagpuan. Ngunit nanatili ang misteryo. Saan matatagpuan ang Tadmor sa disyerto? Tadmor, na maari ring tawagin bilang Tamar o Tamara, pero hindi natin dapat ipaghalo ang Tadmor na ito sa isa pang lungsod na may parehong pangalan. Ang isa pang Tadmor ay matatagpuan sa Hilaga at ngayon ay tinatawag na Palmyra na nasa kasalukuyang Syria. Ang lugar na ito, ang mga guho na ito, ay muling natuklasan na noong 1902. Ibig sabihin, mahigit 100 taon na ang nakalipas. Gayunpaman, ang mga eksperto at arkeologo na dumadaan dito ay naniniwalang isa itong Romanong kuta tulad ng marami pang iba rito sa rehiyon. Ngunit noong dekada 50, dumating sa lugar na ito ang isa sa mga pinakadakilang arkeologo ng Israel na ang pangalan ay Benjamin Mazar. At sinimulan niyang pag-aralan ng mabuti ang lugar na ito at natuklasan niyang mayroong mas lumang patong dito sa ilalim ng Romanong patong mula sa panahon ng Bakal, mula sa panahon ni Solomon. Kaya natuklasan niya na ito ang biblical na Tamar kung saan tayo ay sabay-sabay napapasok na yon. Sumama kayo sa akin para tuklasin kung bakit nagtayo si Solomon ng isang kuta dito sa lugar na sa unang tingin ay parang nasa gitna ng kawalan. Pero ito ay isang estratehikong lugar. Tara na! Tingnan nyo kung gaano kapinatibay ang lugar na ito. Tingnan nyo ang napakalaking tarangkahan na ito. Ang mga gusaling ito ay orihinal pa mula sa panahon ng Bakal. Ang tanong ay, bakit si Haring Solomon at ang mga sumunod na hari ay nagpasya na magtayo dito sa gitna ng disyerto ng isang kuta? Hindi basta-basta ang lugar na ito. Sa katunayan, dito matatagpuan ang hangganan sa pagitan ng kaharian ng Israel at ng mga Edomita. Sila ay mga makasaysayang kaaway ng Israel. May alitan na mula pa noong panahon ng mga patriarka. Kung babalikan natin ang biblikal na talaan ng lahi, si Jacob ang pinagmulan ng bayan ng Israel at si Esau naman ang pinagmulan ng mga Edomita. At mula noon, nagkaroon na ng alitan na nauwi talaga sa armadong labanan. Maraming mga talata sa Biblia ang nagsasalaysay tungkol sa labanan at tunggalian ng dalawang bayan. Naglalagay ako rito sa screen ng ilang halimbawa para sa inyo. Ilang siglo ng mga labanan, tunggalian at digmaan ang nagdaan hanggang sa dumating ang panahon ni Haring David. At nagtagumpay si Haring David na talunin ang mga Edomita at nasakop niya ang kaharian ng Edom bilang isang kahariang sakop niya.
Ganito rin ang nangyari noong panahon ni Haring Solomon. Kaya, noong itinayo ni Solomon ang kuta na ito, ang Edom at Juda ay hindi talaga nagsisilbing hangganan sa pagitan ng dalawang teritoryo. Pero, alam pa rin ni Solomon ang kasaysayan ng mga Edomita, ang kasaysayan ng alitan at mga labanan. Kaya kahit na mga sakop niya sila, nagtayo siya ng kuta na ito para bantayan ang mga Edomita. At may isa pang dahilan na pang-ekonomiya. Dito, malapit sa Tamar, dumadaan ang mga pangunahing rutang pangkalakalan. At kung sino ang may kontrol sa mga rutang pangkalakalan, siya rin ang may kontrol sa pangungolekta ng buwis. At ito ay nagdulot ng malaking kita para kay Solomon. At ang huling dahilan kung bakit narito mismo ang Tamar at hindi sa kalapit na lugar, ay dahil dito matatagpuan ang isa sa pinakamalalaking bukal ng tubig sa buong disyerto ng Arava. At kung walang tubig, hindi maari umiral ang lugar na ito. At ngayong naintindihan na natin kung bakit itinayo ang kuta na ito, pumasok na tayo at kilalanin ito ng mas malalim kasama ang lahat ng yugto ng kasaysayan nito. Habang tayo ay naglalakad, gusto kong mapansin ninyo ang mga lugar na ito na parang may mga puting sako sa sahig. Ito ay mga lugar ng aktibong arkeolohikal na paghuhukay. Iyan ay dahil ang karamihan sa biblikal na Tamar ay hindi pa nahuhukay. Ngayon, sa mga sandaling ito, ang mga paghuhukay ay isinasagawa taon-taon at mas marami pang kasaysayan ng lugar na ito ang nabubunyag. Pero mula sa mga natuklasan na namin, talaga namang may mga nakakagulat kaming natagpuan na may kaugnayan sa iba't ibang hari ng Israel. Tara na! Sa likod ko ay 400 truck ng lupa mula Temple Mount na ilegal na itinapon noong 1979 na parang basura. 2 arkeologo ang nagligtas sa lupa at gumawa ng Temple Mount Sifting Project para hindi ito mawala. Mahigit 500,000 artipakto na ang nabawi gaya ng mga palayok mula sa templo ni Solomon, barya mula sa panahon ni Jesus, at mga piraso ng kasaysayan na muntik nang mawala. Maging bahagi ng misyong ito, magpa-deliver ng tunay na lupa mula Temple Mount at tumulong panatilihing buhay ang biblikal na arkeolohiya. I-scan ang QR code o bisitahin ang link. Ang ipinakita ng mga paghuhukay na arkeolohikal sa lugar na ito ay parang isang patong-patong na cake. Bawat layer ay isang magkaibang panahon sa kasaysayan. Ang pinakataas na layer na tinatawag nilang layer number 1 ay ang layer mula sa panahong Romano. Halimbawa, itong bahagi sa itaas dito kung saan dating may Romanong sisterna. Pero habang bumababa tayo layer kada layer, napupunta tayo sa mas matatandang panahon, tulad ng panahon ng mga Nabateo. At sa ilalim ng panahon ng mga Nabateo, naroon ang panahon ng mga Israelita. Ang panahon ng mga hari ng Israel, ang ika-5 layer. At ang huling layer, ang pinakailalim, ang ika-6 na layer, ang layer ni Haring Solomon. Na panahon iyon ng ika-10 siglo bago si Kristo. Ibig sabihin, 3,000 taon na ang nakalipas. At ang ika-6 na layer ay kitang-kita dito sa bahaging ito. Kaya, ang pinakailalim na bahagi na nakikita natin dito ay itinayo noong panahon ni Haring Solomon upang protektahan ang hangganan ng Israel sa Edom. Ang kuta sa rurok nito ay may sukat na 70 metro sa 70 metro na talagang kahanga-hanga ang laki, lalo na kung iisipin natin na tayo ay nasa gitna ng isang disyerto. Ito ang disyerto ng Arava at binanggit ito ng maraming beses sa Biblia. Pero kahit ganon, bihira na lang itong pag-usapan ngayon. Pero ito ay isang napakagandang reyon, puno ng mga lugar na binanggit sa Biblia.
At ang disyerto ng Arava ay isang bahagi na mula sa timog ng dagat na patay hanggang sa makarating sa dagat na pula. Dito, makikikita natin ang mga labing arkeolohikal mula sa iba't ibang panahon ng kasaysayan, pati na rin ng makabagong panahon. Dahil makikita natin dito ang isang simpleng gusali na itinayo noong 1927, ibig sabihin halos 100 taon na ang nakalipas. Pero may itinatagong kawili-wiling kasaysayan ito. Kung titingnan ninyo dito ang watawat ng Inglaterra, itinayo ang gusaling ito noong ang buong Israel ay bahagi pa ng mandatong Britaniko. At nagtayo sila dito ng isang istasyon ng pulis, ang istasyon ng mga kamelyo. Literal na may mga sundalo rin dito na nakasakay sa kamelyo. At itinayo ang istasyon mismo sa lugar na ito upang protektahan ang mga rutang pangkalakalan at ang mga manlalakbay sa daan. Ang parehong dahilan kung bakit nagtayo si Solomon ng kuta dito 3,000 taon na ang nakalipas, ay siya ring dahilan kung bakit 100 taon na ang nakalipas, nagtayo ang mga Breton ng istasyon ng pulis dito. At tinawag ito noon na Ein Hatzeva o Ein Hotso. At ang istasyong ito ay isang magandang paalala na mas modernong kasaysayan ng Israel noong sa pagitan ng 1,917 at 1,947 ang mga Briton ang namumuno sa rehiyong ito. At ang tanging problema ko sa istasyong ito ng pulisya ay noong ginagawa ito, kinuha ng mga manggagawa ang mga bato mula sa orihinal na kuta. Oo, kinuha nila ang mga batong 1,000 taon na ang tanda at pagkatapos ay tinakpan ng plaster, kaya nabura ang isang bahagi ng orihinal na kasaysayan ng lugar na ito. Kamangha-mangha ang lugar na ito dahil pinagsasama nito ang kasaysayan ng Biblia at makabagong kasaysayan ng Israel. Tingnan ninyo kung ano ang nasa loob. No 1,948 nang ideklara ng Israel ang kanilang kalayaan, ginawang base militar ng Israel ang Tamar. At sa mga sumunod na taon, itinayo ang bahaging ito sa ilalim ng lupa na nilalakaran natin ngayon. At ito ay naging isang estratehikong lugar para sa hukbo ng Israel dahil katabi natin ang hangganan ng Jordan. Noon ay malaking kaaway ng Israel. Hanggang sa mga kasunduang pangkapayapaan na nilagdaan noong dekada 90. Tingnan ninyo ito. Kung saan itinayo ni Solomon, ang hari ng Israel, ang kanyang kuta militar para ipangtanggol ang sarili laban sa mga Edomita, 3,000 taon ang lumipas, nagtayo rin ang hukbo ng Israel ng base militar para ipagtanggol ang sarili laban sa mga taga-Jordan. Ngunit sa ngayon, may kapayapaan na sa pagitan ng Israel at Jordan at hindi na ginagamit ang base militar na ito. At isa pang nakakatuwang bagay tungkol sa biblical na Tamar ay ibinigay ng Israel ang lugar na ito para pamahalaan ng mga Kristiyano. Noong 1984, ibinigay ng Ministry of Antiquities ng Israel ang lugar na ito sa isang Kristiyanong NGO na tinatawag na Blossoming Rose upang sila ang mag-alaga nito. At gumagawa sila ng mahalagang trabaho sa pagpapanatili ng kasaysayang biblikal mula sa pamamahala ng Tamar hanggang sa mga restorasyon at arkeolohikal na paghuhukay. At ngayon, bumalik tayo sa ating arkeolohiya ng panahong biblikal. At ang natagpuan dito ay nakakagulat. Dito mismo sa lugar na ito kung saan ako nakatayo, ay mayroong isang templo noon. At makikikita natin sa rekonstruksyong ito kung paano ito itsura noong panahon ng Biblia. At ito ay isang paganong templo. Isang templong Edomita. Oo, isang templo na pag-aari ng mga Diyos na mga kaaway ng Israel.
Natagpuan ng mga arkeologo dito ang 75 bagay na ginagamit sa pagsamba ng mga pagano. Kabilang dito, 7 altar ng insenso na gawa sa bato, 3 rebulto, isa ng isang babae na may dalang mangkok at 2 pa ng mga mandirigma. Nakakita rin ng ilang pedestal kung saan inilalagay ang mga mangkok na may alay para sa mga Diyos. Nakakita rin ng mga kupa at insensaryo. Nakakita rin sila ng 2 maliit na pala na gawa sa luwad, na malamang ay ginagamit para haluin ang mainit na baga na may insenso. At nakakita rin ng mga granada na gawa sa luwad, na mga simbolo na ginagamit sa mga templo noong panahon na iyon. Sa katunayan, sa templo ng Jerusalem, may mga representasyon ng mga granada. At may natagpuan ding isang eskultura na bato na pinaniniwala ang Diyos-Diyosan na sinasamba sa templong ito. At ang nagpatibay talaga sa mga natuklasan na ito ay, literal, isang selyo. Dahil sa tabi ng templong ito, natagpuan ang isang selyong bato na may inskripsyong Edomita. At dito, may 2 lalaking nakasuot ng mahahabang damit, tig-isa sa bawat gilid ng isang altar na may mga sungay. Isa ay may nakataas na kamay bilang tanda ng pagbabasbas at ang isa naman ay may kilos ng paghahandog. Kaya, ipinapakita sa atin ng selyo ito na ito ay isang lugar ng pagsamba ng mga pagano na Edomita. Pero paano nangyari na dito sa Juda ay merong isang paganong templo? At higit pa roon, gaya ng sinabi natin, isang templo na pag-aari ng mga Diyos na kaaway. At ang sagot ay, hindi kami sigurado. Ang alam natin ay mismo sa Biblia ay madalas na nakapasok ang idolatria sa Israel. Gaya noong panahon ni Haring Solomon, noong siya ay matanda na at may maraming asawang mula sa iba't ibang banyagang bayan, kabilang na ang mga Edomita. Ang mga asawang ito ang nakaimpluwensyo sa kanya na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At dahil dito, sa mga huling taon ng kanyang buhay, sumamba si Solomon sa mga Diyos-Diyosan sa Jerusalem. Habang tumatanda si Solomon, inudyukan siya ng kanyang mga asawa na sumamba sa ibang mga Diyos. At ang kanyang puso ay hindi nalubos na tapat sa Panginoon, ang kanyang Diyos. Hindi tulad ng puso ng kanyang ama, si David. Sumunod si Solomon kay Astaroth, diyosa ng mga Sidonyo, at si Milcom, kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amonita. Kaya't gumawa si Solomon ng masama sa paningin ng Panginoon at hindi siya napatuloy sa pagsunod sa Panginoon. Gaya ng ginawa ng kanyang amang si David, ganun din ang ginawa niya para sa lahat ng kanyang mga banyagang asawa na sila ay nagsusunog ng insenso at naghahandog ng mga sakripisyo sa kanilang mga Diyos. At isa sa mga inapo ni Haring Solomon na tinatawag na Haring Amazias ay sumunod sa mga yapak ni Solomon. Sapagkat nakasaad sa 2 Kronikas, Kabanata 25, na si Amazias ay lumaban at tinalo ang mga Edomita. At pagkatapos ng tagumpay, dinala niya ang kanilang mga Diyos at nagsunog siya ng insenso para sa kanila. Ibig sabihin, nagtagumpay si Amazias sa digmaan, pero natalo siya sa espiritual na laban. Ang templong ito ay itinayo pagkatapos ng panahon ni Haring Solomon at ni Haring Amazias. Pero bahagi pa rin ito ng parehong penomeno ng pagpasok ng idolatria sa Israel, na madalas ay pinangungunahan pa mismo ng mga hari. Pero may isang bagay din dito na talagang nakatawag ng pansin ng mga arkeologo na ikinagulat ng mga arkeologo. Nang matagpuan nila ang templong ito ay wasak na, pero sinadya talaga ang pagkakasira nito. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, hindi nasira ang templo dahil sa digmaan, lindol, o kasabay ng ibang bahagi ng lungsod. At oo, may isang taong pumunta rito, winasak at nilapastangan ang templong ito ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Paano ito ginawa? Isang tao o isang grupo ng mga tao ang dumating dito
at inalis lahat ng altar, lahat ng mga imaheng narito noon. Naghukay sila ng hukay mismo kung saan ako nakatayo ngayon. Naghukay sila dito ng isang malaking hukay at itinapon lahat ng mga imahen dito sa loob, binasag ang bawat isa hanggang sa huli. At pagkatapos noon, naglagay sila ng malalaking bato sa ibabaw at tinakpan ang buong lugar na ito. Ibig sabihin, hindi ito ginawa ng basta-basta lang sa panahon ng digmaan o kaguluhan. Sinadya talaga nilang pumunta rito para tapusin ang lahat ng ginagawa sa templong ito. At dahil doon, nang dumating ang mga arkeologo rito at nagsagawa ng paghuhukay, nakatagpo sila ng isang arkeolohikal na kayamanan. Dahil lahat ng piraso ay nabasag sa loob ng balon, natagpuan nila ang lahat ng piraso ng kumpleto at lahat ng mga bagay ay naipagsama-sama muli. At ngayon, nakadisplay na ang mga ito sa Museo ng Israel. Pero sino ang nagtapos ng idolatria sa lugar na ito at kailan? Ang sagot ay nasa mismong Biblia. Ikinuwento sa atin ng Biblia na si Haring Josias, isang napakatuwid na hari, ang nagpasya na magsagawa ng isang relihiyosong paglilinis sa Jerusalem at sa Juda. Sa 8 taon ng kanyang paghahari, habang siya ay bata pa, sinimula ni Josias na hanapin ang Diyos ni David, ang kanyang ama. At sa 12 taon, sinimulan niyang linisin ang Juda at Jerusalem mula sa mga matataas na lugar, mga poste ng Diyosang si Asera, at mga inukit at hinulmang larawan. Tinanggal ni Josias ang mga pari na pinili ng mga hari ng Juda upang magsunog ng insenso sa mga matataas na lugar na mga lungsod ng Juda at sa paligid ng Jerusalem. Gayon din ang mga nagsusunog ng insenso kay Baal, sa araw, sa buwan, sa mga planeta, at sa buong hukbo ng kalangitan. Tinipon ni Josias ang lahat ng mga pari mula sa mga lungsod ng Juda at nilapastangan ang mga matataas na lugar kung saan nagsusunog ng insenso ang mga pare, mula Geba hanggang Beerseba. Tingnan ninyo, narito tayo mismo sa Juda. At sa ganitong paraan, tinapos ni Josias ang idolatria sa iba pang mga lugar. At hindi lang yon. Alam natin na ang reformang panrelihiyo ni Josias ay nangyari noong 621 taon bago ipanganak si Kristo. Ibig sabihin, sa 7 siglo bago si Kristo, eksaktong sa parehong siglo na ang templong ito ay tumigil sa paggamit. At dahil sa lahat ng ito, itinuturing kong napakakapanapanabik na matuklasan ng Tamar. Dahil maari tayo magkwento mula pa noong panahon ni Haring Solomon, dumaan sa mga hari ng Israel at Juda hanggang sa makabagong panahon. Noong panahon ng pamamahala ng Britanya at hanggang sa kasalukuyan dito sa ilalim ng Estado ng Israel. Sana ay nagustuhan ninyo ang video natin ngayong araw. Kung nagustuhan ninyo, huwag ninyo kalimutang mag-like at magkita tayo sa susunod.